Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post Mata ng Agila. Isinare ng Mata ng Agila ang pahayag ni Atty. Melvin Matibag, ang NBI Director. Tungkol ito sa banta ng buhay ng Pangulo. Just recently, when President Bongbong Marcos was in Isabela, mayroon pong isang individual doon sa live na nag-post na barilin na yan. Ano ba ito? Mga Ilocano, galit na. Sandali. Taga saan ba si Atty. Respicio? Isabela ba siya? O yan na. Galit na si Atty. Respicio, and I believe, kung walang kasamahan ni Atty. Respicio, kahit sa bayan lang nila, I don't know ano yung bayan ni Atty. Respicio. Klarong-klaro na si Atty. Harold Respicio is anti-Marcos siya. Kumandidato siya nung midterm election last year. Eh, nanalo. Anong ibig sabihin? Nanalo. Ay, di marami. Maraming parehas ni Atty. Harold Respicio sa bayan na yon na anti-Marcos. Kasi kung sabihin natin halos solid north, marami pang Ilocano na nagmamahal sa mga Marcos, eh di hindi mananalo si Atty. Respicio. Ganyan lang ang aking opinion lang. Yan na. Parang dumarami na ang mga Ilocano na hindi na nasisiyahan sa ginagawa ng Marcos Jr. administration. Ganun lang yon. Although, siguro, mas marami pa rin yung mga loyalist. Marami pa rin. May nakausap nga ako, saan ba yun? Agoo, La Union. Doon sa market. Usap-usap kami tungkol sa politika. Sabi ng matanda, senior citizen, kahit anong sabihin nila, kahit anong nakaw yan, basta, Marcos pa rin ako, loyalist pa rin ako. Sabi niya, okay, no problem. Kanya-kanya tayong Kami naman, mga Ilocano kami, wala na kami. Ayaw na namin dito sa Marcos Senior, Marcos Junior. Kailang, yung Marcos Junior, ako, kaming dalawang mag-asawa. Ano ba ito? Yung Marcos Senior, believe na believe pa rin kami. Hindi pa rin nawawala yung paghanga, respeto namin kay Marcos Senior. Hindi perpekto yung administrasyon ng Marcos Senior, kailang daman-dama namin yung magandang nagawa ng Marcos Senior. Kaya I still consider myself na Marcos Senior loyalist. Dapat may senior. Marcos Jr., wala. The worst president we ever had. Yan ang aking So, balik tayo dito sa issue. Barilin na yan! Kaya nababahala na ang NBI. Nag-issue na ang NBI Director ng Administrative Order, ano ba yun? Number 11 ba yun? Nag-create sila ng task force para imbestigahan ang mga dumaraming banta ng buhay ng Pangulo sa online. Kagaya ng mga post na ganyan na barilin na yan. I don't know kung yung nag-comment ay taga Isabela ba, assumption ko lang yun. Kasi kung live, buong mundo na Pilipino, kahit taga saan ka na papanood mo online, pwede kang mag-comment, di ba? So, yan din, napapansin ko rin yan. Maraming galit na mga netizens sa Marcos Jr. administration. Although, wala pa akong nabasa na kagaya nito na barilin na yan, yung physical violence. Ang nababasa ko lang yung kay Cara David na wish. Lord, sana matupad na ang wish ni Cara David. Ganun lang. Ako, I'm sorry hindi ako fan ni Cara David. Masama kasi yung mag-wish ka ng hindi maganda sa kapwa mo tao. Wala ng Panginoon.
ang buhay natin nasa kamay na ng Panginoon. Ako hindi ko alam kailan ako mamamatay, but ang Lord alam niya. Kaya ang prayer ko, Lord, sa iyo ang buhay na ito, hiram ko lang. Kung kunin mo na ako ngayon, I'm ready. Kaya I expect anytime mamamatay ako. Kasi hiram ko lang ang buhay na ito. Kaya dahil hiram lang ang buhay na ito, yung buhay ko is inaalay ko lahat para sa Panginoon. Para pag kunin niya na ako, harap ako sa Kanya, I hope, sasabihin niya, welcome, my faithful servant. Kasi inalay ko na ang buhay ko sa Kanya. Problema, may mga tao, Fuera de los Venos, yung mga ibang politiko, ang kanilang pinagsisilbihan is money. Kaya yung sabi ng Bible na the love of money is the root of all evil, or yung greediness, yung kasakiman. Yan ang nangyayari. Ito ang sakit ng mga government officials natin, yung sobrang greediness. Sabi nga ni Madam Jessica Soho, ang Pilipino nalulunod hindi sa baha kundi sa kasakiman ng mga opisyal sa gobyerno. And I agree. Yung pera, milyones, bilyones, trillions, madadala ba yan sa hukay? Hindi. Kaya tayo mga kaibigan, ako, kahit wala akong pera, okay ako. Kaya mas maganda kung meron. Kaya lang hindi ko na ginudyos ang pera. Ang Diyos ko ngayon is talaga ang Panginoon lang. Kung anong gusto niya, gagawin ko. Kasi sinorender ko na ang buhay ko sa Kanya. Kaya kayo mga kaibigan, yung good news ng Panginoon, tanggapin natin, huwag nating isalikway kung sa Bisaya, iset aside. Ang good news niya is ABC. A is accept that you are a sinner. B, believe. Maniwala na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng iyong kasalanan. And C is commit or surrender your life to the Lordship of our Jesus Christ. Pagdating ng panahon na kunin tayo ng Panginoon, hindi tayo dapat matakot mamatay dahil we can be with our God forever and ever sa langit. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Pero na anak ko diri sa gipatindog nga balay sa natabangan na muog yero. So umuuna ni ang iyang pag-atupan karon. So umuuna ni ang yero nga among gihatag nga ilang i-atop karon. So mag-atop na ni sila. O karon humanagyod sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So nag-atop na gyud ang gitagaan ani. Salamat kayo sa nagatag og sen kay dili makagloon sa akong mama. Natunta sa Ginoo nga mapadayon ning paghatag sa sen aron dagan pa kayong matabangan. So pila na ka tuig nga nakigpuyo lang ka sa imong mama? 7 na. 7 na ka tuig.
So karon pa mo nakabalay. Aron pa kay naay naghatag og yero. Oo, so pila ka buok imong anak? Duwa, So duha. Aya pa gid nakabalay. aya pa kay Mm. naay nagtabang nga Ginoo. So salamat kaayo.